Punuan muna kami ngayon, pero malapitan lang naman. So, bali siyam kami. Pero yung dalawa malapit lang. Umattend kami ng camp meeting at nag-tent kami sa loob ng 2 gabi. Napakaganda kapag summer na kahit papaano magkaroon ng mga ganitong activities. Kahit papaano minsan-minsan ay makajoin tayo sa mga ganitong gawain. Mga ka-travelers, tayo ay pupunta ngayon ng Unisan, Quezon. Magcha-chariot tayo. Meron kaming dadaluhan na camp meeting. Chariot ang ating gagamitin. Napansin nyo, may pintura sa loob pero hindi pa maayos. Hindi pa na papantay mga pintura, pero pinunturahan ko na siya ng asul. Diba? Para maganda tingnan. Hindi pa ito, kulang yung pintura ko eh. Mas maganda siya tingnan, no? May pintura pati doon sa unahan, no? Hindi na siya dugyo tingnan. Pati dyan, nilagyan ko na ng anti-rust. Ang ganda dumikit. Patibay yung pintura niya. Hindi nagagasgas pati. Kakarga ko ng mga gamit. Kakarga kami ni Mami. Ilan lang naman kami, hindi kami karamihan. Medyo sa mga pakiramdam ko, inubo ko konti. Kaya naka-face mask ako. Ang ginamit kong langis kanina nung nag-jeans sila ko ay tapuan. Sinubukan ko yung tapuan na ano ba yung ano nun, 2040. Maganda, kumino, tapos pinatune up ko na rin, kaya mas maganda yung anda. Kailangan talaga ng tune up. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi maiwasan ng madaming mga gamit, kaya kailangan natin kamada ng ayos para hindi tayo magsiksikan. Nice na ni Mami yung mga dadalhin. Ilang araw lang naman kami dun, 3 araw. Si Starex, iwan lang muna dito. Pahinga ko na si Starex. Tama lang yung pang maramihan kasi mahal ang diesel. Dito tayo sa medyo mura-mura at matipid-tipid. Unahin mo muna yung kanila. Oo, para makita natin kamada yung ano. Sinimula na nga nating ikamada, suksok natin sa mga ilalim yung mga pwede namang ilagay sa ilalim ng upuan para yung space ay masulit at maging maluwag ang pag-upo. Pagkatapos natin magkamada, nagsimula na tayong maglakbay. Maganda ang panahon, maaliwalas, walang ulan dahil tag-init nga ngayon. Matagal na panahon na hindi na natin nagagamit si chariot, kaya kinundusin natin siya kanina bago tayo umalis. Yan ang aming madam. Galing Antipolo. Si Madam Ladel. Ito naman ang aming Sir Hermohines. Ang aming family driver. Joke lang. Nagasolina muna tayo at pagkatapos, nagdire-diretso na rin tayo na ating paglalakbay. 200 plus lang nga pala ang naipultang natin dahil madami pa itong laman. Sa biyaheng ito, hindi namin kasama si Mama at si Papa. Kaya ang nandito lang si Ate May, si Josiah, si Mami, si Tatay Munes at si Auntie Ladel. Medyo maluwag lang din kami. Maganda magbiyahe kapag ganito lang karami ang pasahero. Hindi masyadong siksikan, hindi rin masyadong mabigat. Kaya relax lang ang biyahe, relax lang ang makina. Pagkahaba lang saya. Tama. Ay, wala ka pa yan eh. Pagkahan nyo naman sa spring.
sana hali. Kainin yung mga mahihirap, sinuhuli. Pero pagka sinisira ng mayaman ng bundok at ng gobyerno, okay lang, ano? Ba? Mag-4? Makalipas ang 2 oras na biyahe, narating na natin ang kanto ng ating destinasyon. Medyo rough road ang daan na ito, kaya isang napakagandang lugar din para subukin ang bagong mulyi ni Chariot. At itanong natin sa ating mga kasama kung may naging pagbabago ba sa naging performance ni Chariot sa mga ganitong rough road. Kagaya dati, masyadong maalog kasi ang Chariot kapag nasa ganitong lugar. Hindi ka makapagpabilis dahil yung mga nasa loob sigurado mapupuno ng bukol. Kaya dito natin malalaman sa mga ganitong daan kung naging effective nga ba ang ating ginawang DIY sa mulye ni Chariot. Pag sa ganyan, hindi na around ka kaya ng sa Mindanao dati. No? Siguro mahigit 1 kilometro din ang layo nito mula sa highway. Makikita din natin yung laro ng gulong ni Chariot. Napakaganda pag makita natin sa rough road. Kapag ganito kaganda ang madaratnan mong lugar, sigurado marirelax ka. So yan, nandito na kami, nakarating na kami. Masarap, manghangin. Mga 2 oras namin tinakbo galing Tayabas papunta dito. Maganda yung ginamit kong langis kanina, top 1. Sinubukan ko for the first time, top 1. Aba ang ganda ng takbo. Napakaganda, tapos pinatune up ko. The best yung takbo niya. Ang ganda ng condition ng makina. Top 1. So, rough road ito dito, papasok. Pero tanungin natin kumusta yung experience nila sa rough road. Kumusta naman ang experience nyo sa rough road? Oh, nice. Hindi na kayo parang ginatalbog-talbog masyado? Oh, di ba? Sahay. Ayan, so ganda-ganda na ang dahilan sa mulyi natin. Kaya garantisado maganda yung play. Kaya kung gusto nyong mabawasan, mawala yung alog ng Chariot, no, yan po gawin ninyo. Yan lang ang sikreto. Yan yung ginawa natin, ganyan mismo. Okay naman, wala namang nangalas, wala namang natanggal. Okay, goods. Magtatay tayo dun ng tent. Si Josiah, higa-higa siya. Kagigising lang ang Josiah. Tingnan si Josiah, yung kanyang sapatos, iya, wow, bagong shoes bagong shoes. Wala na. Wow, nabanyagan na yung kanyang bagong shoes. Huwag mo, Diyos sayang. Yeah, mo kay
Huwag mo itongtong sa lupa ha. Dapat lumipad ka lang. Fly. At inabutan namin ang mga kapatid na nagbubukas ng buko. Gagamitin sa recipe, pang-prepare para sa sabat. Ulam sa kamote. Para kamutin. Ulam sa kamote. Ito daw ay kanilang kinuha yung medyo alangan at kanilang kinakayod at iuulam daw sa nilagang kamote. Napakasarap dun. Natikman nyo na ba? Try nyo. Napakasarap. Dito naman ang pwesto ng pagluluto. Nandyan yung mga gulay na mga kagamitin at nandyan ang ating mga tagaluto. At nagsimula na rin kami maghanap ng pwesto na aming paglalagyan ng tent. At dito nga may nakareserba na pala na aming tutuluyan. Kaya isa na lang itatayo namin yung tent ni Papa Munes dahil kami dito na sa nakareding tent na bakante. At ito nga pala ang may-ari ng lugar. Siya si Kuya Nitoy. Parang maiiwan mo ata ito. Mukha ba ito? At susunod. Winalis-walisan na nga ni Mami ang loob ng tent para malinis at ready para sa ating pagtulog. At ito ang kanilang pinakang function hall. Pwedeng gawing simbahan, pwedeng meeting place. May 3 kwartos sa loob at may 2 ding CR. Ang ganda ng campsite oh. May-ari ng campsite ito. Mag-weekend, maka-experience ng province moment. Pwede sila dito mag-camping. Ayun no. Pwede mag-camping dito. May tubig. May tubig. Yan. Oo. Only ano dito tubig. Only tubig dito. As pasok po yung motor. Ayun oh. Pwedeng pag nakamotor kayo pasok hanggang dito. Basta wag lang maulan. Pasok dito. Ito po ay under development pa kaya medyo hindi pa masyadong kumpleto pero may tubig na siya, mayroon ng lugar na pwedeng pagkampingan. Meron naman tayong accommodation kung sakali mga isang family, 2, 3. Ayun. Ayan pwede po dito. Ito po ay located at ano bang address do? Barangay Tagumpay, Onisan, Quezon. Ayun, Barangay Tagumpay. Meron tayo ngayong mga bisita na nag-bakasyon. Dito sila nagdaos ng kanilang religious activities. So may mga representative sila from Mindanao, may taga Iloilo, Bacolod, may galing pang Norte. So dito sila ngayon hanggang Sunday. Ayun. Itong lugar na to ay accessible po to pang Manila, kung saan ka man galing. Napaka-accessible po nung area na to. Nang malapit lang to sa highway, sa main road. Pero mga 1 kilometro at kalahati from the main road. Tapos galing doon sa may Barangay Road, papunta dito, kasakop na kasi Barangay Road, doon yung pinagparkingan natin yung chariot kanina. Sakop na yung pababa dito. Ito yung area nila. Diba? So, yan. Pag yung gusto mag-relax, family, magkakaibigan, diba? Pwede po kayo dito. So, yun ang may-ari yung kausap natin kanina. Pwede nyo siyang i-contact. Sinumulan na ngang itayo ang tent ni Tatay Munes para siyang kanyang pahingahan at tulugan sa 2 gabi na pag-stay namin dito. Pagkatapos naming may ayos ang aming tulugan,
ay kumain na kami ng hapunan dahil alas 5 na, malapit na lumubog ang araw. Yan. Kinain na muna namin ang aming mga baon. Isa lang ang camping chair natin, kaya ako lang ang nakaupo dito. Kailangan pa natin magdagdag kapag meron na tayong budget. Para meron kay Josiah, kay Mami at meron ding camping table na foldable na pwedeng gamitin kahit saan. At pagkatapos ng 2 gabi at 1 araw naming stay dito, ay uwian na naman. Siya kami ay uwian na. Ang aming pangarga. Dagdagan ng pangarga. May sasabay din sa amin papunta sa labas. At saka papuntang bayan. So ikakamada ko muna itong mga gamit na ito. Ito, Bert. Sige ito, Bert. Ayan. Akin muna itong i-karga. Paano natin ito siksikin. Kung nung papunta kami dito ay hindi kami masyadong kargado, pero ito ngayon, may mga sasakay pabalik at hindi lang tao, pati mga karga nila Tito Robert. Chariot. Oh, ito yun. Ang sinakyan namin pa Mindanao. Ito. Oh. Ito yun. Gi-anuhan niya lang. Kargado ulit. Yun. Yung ano ni Ate Chris, yung may maleta. Yung gitara, saan yun ni ano? Bit-bit naman ni Papa. Ate Jing, saan? Na. Hindi na, dyan lang yung sa loob, si Ate Jing. Si Ate Chris doon sa kabila. Yung maleta, doon na lang sa harap. Yan, uwi na ulit kami ng Tayabas. Kasama si Lula Flor, Josiah. At nang may kamada na natin lahat ng mga gamit, ay ito alis na tayo. At yung mga sasakay, nag-iisip sila kung saan daw sila uupo at pwesto. Pero kakaiba to sa chariot, small but terrible. Meron tong bulsa sa loob, nagkakasya kahit madami. Bago tayong pasahero, oh. May mga bago tayong pasahero. Sige. At ikinamada na rin naman natin ang mga tao na sasakay para magkasya. Medyo siksikan tayo dito ngayon. Punong-puno tayo. Nasa 9 na pasahero. Pero hindi naman malayo yung bababaan ng marami dyan. Yung isa, sa kanto lang sa labas. Si Ate Jing naman, doon lang sa bayan ng Unisan. Bale, ang kasama namin pauwi ng Tayabas ay si Lula Flor, ang madadagdag sa aming biyahe papuntang Tayabas. Pero siyempre, bago makarating doon sa labas, ganito yung aming posisyon. Siksikan. Thank you. Full pack. Sigaw lang kayo dyan, ha? Pag may malaglag. Ilang, bye-bye. Ito lang muna, Tinadel. Pakyan. At nang okay na ang lahat, nagbuwelo na tayo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon na medyo iniisip ko na rin na baka nga mangyari, nagbigay ka ba sa mga first timer na pasero natin? Medyo kabahan sila ng konti yan. Ikaw, Josiah, dito ko talaga ang hinihingi mo. Negro, kita kanya.
marami na akong pinabang champion eh, kahit saan. Ayan, kahit medyo rough road, okay na okay pa rin eh. Nasa isip lang ang takot. Nag-famous na ano. Dati hindi lumalaro yung jack niya. Yung moldy, hindi dati lumalaro sa mga rough road. Kaya parang dati, para sa laging tataob. Yan, nakarating na kayo mga travelers. Dito na kami ngayon sa Tayabas. Ayan. Labasan na sa lungga. Ang